Creamline Cool Smashers, makakatapat agad ang Choco Mucho Flying Titans. First time na magkakaharap sa court ang sister teams. At isang foreign coach naglabas ng prediction kung sino ang posibleng manalo sa labanan ng Pink at Ube Girls. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Bukas, October 15, opisyal nang magsisimula ang much-awaited na PVL All-Filipino Conference. 12 teams nga ang maglalaban-laban para maiuwi ang inaasam-asam na kampyonato. Maraming changes nga ang masasaksihan, hindi lamang sa roster ng mga participating teams, kundi pati na rin sa rules ng game. Talagang kaabang-abang kung sino ang unang makakaungo sa standings after the first day tomorrow. At 3 PM, nakaschedule na harapin ng Jerflor Defenders ang new team na NX-led Chameleons led by Danny Ravena. Magkakaharap naman ang F2 Logistics sa Takari Power Chargers pagsapit ng alas 5 ng hapon. Pero ang pinakahihintay talaga, ang tila main event na pagtatapat ng Creamline at Choco Mucho na pawang may malalaking fanbase. Inaasahan na nga ang pagdagundong muli ng Araneta Coliseum sa bawat rallies na masasaksihan sa parehong teams. Para sa Cool Smashers, isang malaking kawalan ng kanilang 4-time PVL MVP na si Gia Morado. Kinuha ang import sa Japan ng nasabing player, kaya magre-rely ngayon ang team sa kanilang backup setter na si Kyle Negrito. Hati pa rin ang opinyon ng ilang volleyball fans kung kakayanin pa rin ng CCS na madepensahan ang kanilang titulo ngayong wala na ang kanilang main playmaker. Pero sa pag-alis ni Gia, ipinakilala naman ang dalawang bagong backup setters na sina Mafe Galanza at Thea Bonafe. Hindi man maituturing na blue chip recruits ay enough na umano ang dalawa na mapunan ang kulang ngayon sa Creamline. Sa side naman ng Choco Mucho, inaasahan ang mas impressive na performance ng kanilang recruit last year na si Cici Rondina. Nakapag-adjust na nga umano ang High Flyer sa sistema ng Flying Titans kaya tila mas magiging close to unstoppable na ito ngayon. Nagkaroon din ng international exposure ang koponan sa 2023 VTV Cup sa Vietnam. Inaasahan na mas nakatulong ito sa pagpapaganda ng chemistry at familiarity ng CMFT players sa isa't isa. Aminado naman si Coach Sherwin Meneses na magiging malaking problema ang Choco Mucho para sa kanila. Una niya nang binanggit ang sobrang laking fanbase ng team at inaasahang mas titindi pa ito pagsapit ng kanilang unang paghaharap. Pero ayon kay Coach, handa naman umano sila dito at sisiguraduhin nilang magiging team check ang unang game para makita kung may improvement ba ang team. Ayon naman kay Coach Dante Alinsunurin ng Choco Mucho, may konting pressure kasi syempre defending champion yan. Pero sabi ko nga sa mga players ko, medyo malayo na ang narating namin. Basta continue lang kung ano yung mga dapat gawin, adjustment sa laro. Siguradong may malaking chance kami na manalo sa first game. Samantala, isang bold prediction naman ang inilabas ng foreign coach na si Fabio Menta. Sa kanyang social media account, sinabi niya na magiging close match nga ang paghaharap ng Creamline at Choco Mucho at posible daw na umabot pa ito ng 5th set. Pero para sa kanya, may advantage pa rin ang defending champions dahil sa successful system nito at smooth gelling ng mga players. Posible umano na manalo ang Girls in Pink 3 sets to 2. Abangan kung ano ang magiging strategy ni Coach Sherwin at kung maipapanalo ba nila ang kanilang unang game. Good luck, Creamline Cool Smashers! And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.